Welcome sa aking channel, ang Pinoy True Crime Documentary. Summer ng taong 2002 nang maganap ang isang krimen sa Leawood City sa Kansas, USA. Ang pangyayaring iyon ay nagdulot ng labis na pangamba at takot sa isang tahimik na komunidad na kung saan halos lahat ng tao ay magkakakilala. Ang mga alagad ng batas at maging ang ama ng biktima na naging malaking bahagi sa tagumpay ng imbestigasyon ay gumugol ng 2 taon bago tuluyang mapanagot ang may sala. Ngayong araw, tunghayan natin ang mapait na sinapit ng isang dalaga na maagang nagwakas ang buhay at ang pagsumikap ng ama nito upang mabigyan ng hustisya ang sinapit ng kanyang anak. Ito ay ang istorya ni Ali Kemp. Si Alexandra Elizabeth o Ali Kemp ay 19 na taong gulang at freshman ng Kansas State University. Mayroon siyang 2 kapatid na lalaki na sina Tyler at Drew. Lahat silang tatlo ay pinalaking maayos ng kanilang mga magulang na sina Roger at Kathy. Ayon kay Roger, si Ali umano ang pride and joy ng kanilang pamilya at prinsesa kung kanya itong ituring. Ilan pa sa mga katangiang pinagmamalaki niya tungkol sa kanyang anak ay ang pagiging straight A student nito, pagiging mabait, responsable at maganda. Matapos ang unang taon ni Ali sa kolehiyo, summer break ng taong 2002 nang magbalik siya sa kanilang lugar upang makasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Sinamantala din niya ang pagkakataong ito upang makapag-summer job at kumita ng extra pera habang siya ay nakabreak sa kolehiyo. Nagtrabaho siya bilang isang pool attendant sa isang lokal na swimming pool kasama ang kanyang kasintahang si Phil at ng isa pa niyang kapatid na si Tyler. Isang maulap na hapon ng June 18, 2002. Dahil sa lagay ng panahon, hindi gaanong matao at walang gaanong gawain noong mga oras na iyon. Ang kasintahan ni Ali na si Phil ay nauna nang nakaalis sa kanyang pang-umagang shift bago pa man siya dumating para naman sa kanyang panghapon na schedule. Dahil hindi busy, nagpasya si Ali na mag-aral at magbasa na lamang ng libro sa ilalim ng isang puno. Tinawagan din niya ang isa niyang kaibigan upang pakiusapan na samahan siya sa kanyang trabaho. Alas 5 ng hapon nang dumating si Tyler sa trabaho dahil pinakiusapan siya ni Ali na i-cover ang nalalabi pang oras nito sa kanyang schedule. Ito ay upang makapaghanda pa siya sa lakad nila ng kanyang kasintahang si Phil sa gabi. Ngunit nagtaka si Tyler dahil wala ito sa trabaho, bagkus ang libro at cellphone lamang ito ang kanyang nadatnan na nasa ilalim ng isang puno. Dahil kilala ang kapatid sa pagiging responsable, kung kaya nagduda ito at kaagad tinawagan ng kanilang ama upang tulungan siyang hanapin ang kanyang kapatid. Kaagad iniwan ni Roger ang kanyang ginagawa matapos niyang matanggap ang nakababahalang tawag mula kay Tyler. Nang makarating sa lugar, magkasama nilang hinanap si Ali sa bawat sulok ng pool area, ngunit bigo silang matagpuan ito. At kahit kinakabahan, nagpasya si Roger na sumisid sa pinakailalim na bahagi ng pool upang tignan kung nandoon ang kanyang anak. At nakahinga siya ng maluwag nang matiyak na wala ito doon. Gayunpaman, hindi pa rin siya makampante dahil nawawala pa din ito. Hanggang sa dinala sila ng kanilang paghahanap sa maintenance room ng pool na kung saan nadatnan nilang magulo ang estado at may mga bakas ng dugo sa sahig. Sa isang sulok ng kwarto ay tila may nakitang binti si Roger na natatakpan ng mga balumbo ng tarpaulin. At nang kanya itong halongkatin ay tumambad sa kanila ang dugo ang katawan ni Ali na kasalukuyang nag-aagaw buhay. Kaagad na tumawag si Roger sa 911 upang humingi ng saklolo. Sa umpisa ay nahirapan siyang ipaliwanag sa operator ang dahilan ng kanyang tawag dala ng labis na pagkabigla. Ngunit kalaunan ay nagawa din niyang makapagsalita ng maayos at maipaliwanag ang lahat. At habang naghihintay sila ng tulong, wala itong nagawa kundi humagulgol at yakapin na lamang ang kanyang anak at sabihan na lumaban para sa kanyang buhay. Ilang sandali pa ay dumating din ang mga paramedics at kaagad nilang isunugod ang nag-aagaw buhay na si Ali sa isang lokal na ospital. Ngunit dahil sa mga natamo nitong pinsala sa katawan ay binawian din ito ng buhay matapos lamang ang ilang oras. Ayon kay retired Police Chief Craig Hill, ang crime scene ay misula umanong nasabugan ng bomba dahil sa sobrang gulo ng lugar. Malinaw na ginawa umano ni Ali ang lahat ng kanyang makakaya upang maipagtanggol ang kanyang sarili.
Sa isinagawang autopsy, lumabas na strangulation ang sanhi ng pagkamatay nito at habang ito ay sinasakal, ang suspect ay nakaapak din sa kanyang collarbone. Bukod doon, nagtamo din ito ng bali sa kanyang mga daliri at mga pasa sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nakakuha din ng mga investigador ng magkahalong DNA sample ng suspect at ng kanyang biktima. Nang siyasatin ng mga pulis ang crime scene, isa sa kanila ang nakakita ng isang antiseptic ointment na walang takip. Kahit walang direktang kinalaman sa kaso, kanila itong pinulot at sinama sa mga ebidensyang sisiyasatin. Maliban doon, ay wala na silang nakitang anumang murder weapon o mga bagay na direktang maiuugnay sa suspect sa crime scene. Si Ali at maging ng kanyang mga kaibigan ay kilala bilang mga simple at responsableng mamamayan ng kanilang lugar. Kung kaya naging palaisipan sa mga pulis at maging sa pamilya nito ang motibo ng suspect sa krimen. At sa mga ganitong kaso, normal lamang na mapabilang sa mga iimbestigahan ang mga malalapit sa biktima. Kabilang na dito ang kanyang mga kaibigan at maging ang kasintahan nito ng 5 taon na si Phil. Kaagad namang ipinagtanggol ni Roger ang kasintahan ng kanyang anak. Aniya, si Phil ay isang mabuting tao at hindi magagawa ang ganoong krimen. Dagdag pa nito, wala daw siyang maisip na iba pang tao na babagay pa sa kanyang anak kundi si Phil lamang. Nagsimula ang pag-iibigan ng dalawa noong sila ay mga high school, ngunit naghiwalay noong magsimula silang mag-aral ng kolehiyo sa magkaibang paaralan. At nito lamang ay nagkabalikan ulit ang dalawa nang umuwi si Ali sa kanilang lugar para sa summer break. Si Phil ay voluntaryong nagbigay ng pahayag sa mga pulis. Ayon sa kanya, dakong 2:52 ng hapon nang makatanggap ito ng miss call mula sa kanyang kasintahan. Sinubukan umano niya itong tawagan ngunit hindi ito sumagot kung kaya nagtungo na lamang ito sa kanyang pangalawang trabaho. Matapos nun ay nagtungo naman ito sa bahay ng kanyang kaibigan upang maglaro ng video games. Dahil sa kanyang mga pahayag at mga solid na alibay, kaagad siyang na-rule out bilang suspect sa krimen. Ilang mga residente ng lugar ang nagsabi na isang linggo bago maganap ang krimen, isa umanong lalaki ang nakita nilang nakakubli sa mga halamanan at may hawak na binoculars na tila nagmamanman sa pool. Bukod doon, ilang mga trabahador naman ang nagsabi na noong araw na maganap ang krimen, isa umanong pickup truck ang nakita nilang pabalik-balik sa parking lot ng pool. Sa kasamaang palad, bigo silang makuha ang plate number ng sasakyan at maging ang itsura ng driver nito. Kahit madaming impormasyon ang natanggap ng mga pulis hinggil sa kaso, ay nahirapan pa rin silang tukuyin kung sino at ano ang motibo sa krimen. Dahil doon ay napuno ng takot at pangamba ang mga residente ng Leawood. Hanggang sa nagkaroon ng break sa kaso ng isang kaibigan ni Ali ang nagbigay ng pahayag sa mga pulis. Ayon kay Laurel, dahil hindi gaanong busy sa pool, tinawagan umano siya ni Ali at pinakiusapang puntahan ito sa trabaho. Kaagad umano siyang nagmaneho upang puntahan ang kanyang kaibigan at dakong 3:50 ng hapon nang siya ay dumating at pumarada sa parking lot ng pool. Ngunit imbes na puntahan, naisipan umano niyang manatili sa loob ng kanyang sasakyan at asarin si Ali sa pamamagitan ng pagbusina ng sunod-sunod. Ngunit nadismaya umano siya nang hindi ito lumabas bagkos isa umanong lalaki ang bigla na lamang lumabas galing sa maintenance room ng pool. Sa pag-aakalang ito ay ang boss ng kanyang kaibigan, tumigil sa pagbusina si Laurel at nagtangkang magkupli sa dashboard ng kanyang sasakyan habang pinapanood ang lalaking kasywal na naglalakad patungo sa nakaparada nitong pickup truck. Kumuhay pa umano ito sa kanya bago ito sumakay at umalis sa lugar. Pagkatapos noon ay dali-dali umano siyang nagtungo sa pool upang hanapin si Ali, ngunit bigo siyang makita ito. Inilarawan ni Laurel ang lalaki na nasa kanya mid-30s, malaking bulas, mayroong maiksi at kulay brown na buhok at nasa 5'8 to 6 feet ang taas. Kaagad namang nakagawa ng composite sketch ang mga pulis base sa kanyang mga sinabi. Ayon sa mga pulis, naging malaking tulong ang pahayag ng kasintahan ni Ali na si Phil at maging ng kaibigan nitong si Laurel upang umusad ang kaso. Dito ay na-establish nila ng malinaw ang time frame kung saan inatake ang biktima. Ayon sa kanila, ang 23 minutong pagitan mula nang matanggap ni Phil ang tawag ng 2:52 at ang pagbisita ni Laurel ng 3:15 ay ang oras na inatake ng salarin si Ali. Ilang araw matapos mailabas ang composite sketch ng suspect, ay nakatanggap ang mga pulis ng impormasyon tungkol sa posibleng pagkakakilala ng suspect sa krimen.
Ayon sa mga tipster, isang James Trader na nagtatrabaho bilang isang mekaniko ang tumutugma sa itsura na nasa sketch. Bukod doon, mayroon din umano itong pickup truck na kamukha ng hinahanap ng mga pulis. Dahil sa mga impormasyong natanggap, wala nang sinayang pang sandali ang mga pulis at kaagad na pinuntahan ang lokasyon ni Strader sa Olathe na katabi lamang ng Leawood. Ngunit nabigo sila sa kanilang pakay dahil mayroon itong solidong alibay na sinang-ayunan naman ng kanyang manager sa trabaho. Samantala, habang ang mga ibang investigador ay abala sa pagkuha ng impormasyon sa labas ng opisina, ang mga iba naman ay sinimulan ng eksaminin ang mga physical evidence na nakalap sa crime scene. Kabilang na dito ang antiseptic ointment na hinihinalang galing sa first aid kit ng pool na kung saan nakakuha sila ng dugo na hindi match kay Ali. Maingat nila itong sinuri at nang makuha ang DNA sample, ay hinanap nila sa kanilang database kung mayroong magmamatch dito. Ngunit matapos ang proseso, ay bigo silang makakuha ng match mula rito. Dahilan kung kaya napunta ulit sa dead end ang investigasyon sa kaso. Dahil sa mabagal na pag-usad ng kaso ng kanyang anak, nakiusap si Roger na sumali sa investigasyon upang makatulong sa pagkalap ng mga bagong impormasyon na makapagpapabilis ng proseso. Sa standard protocol ng mga pulis, hindi nila ini-involve sa mga investigasyon ng mga kaanak ng biktima dahil madalas silang makasagabal imbes na makatulong dahil sa bugso ng kanilang damdamin. Ngunit kakaiba si Roger. Siya ay nanatiling masunurin sa mga protocol at magalang sa mga pulis. Halos araw-araw ito kung magtungo sa investigation unit upang tumulong at makapagbigay ng suhestyon sa kaso. Matuling lumipas ang 1.5 taon, ngunit bigo pa din ng mga pulis at si Roger na mabigyan ng hustisya ang kanyang anak. Dahil dito, naisipan nilang lumapit sa mga media outlet, partikular na ang programa ni John Walsh na Real Crime Stories na America's Most Wanted, upang maipalabas ang istorya ng kanyang anak. Matapos maipalabas sa programa, nagkaroon ng mga bagong lead hinggil sa kaso, ngunit hindi pa din ito sumapat upang malutas ang kaso. January 23, isang pamilyar na mugshot ng lalaki ang ipinakita sa isang news broadcast. Ito ay kasalukuyang hinahanap ng mga pulis para sa kasong sexual assault sa 3 babae. Ang nasa mugshot ay walang iba kundi si James Trader na dating suspect sa pagpatay kay Ali. Noong kanila itong imbestigahan, bigo silang kuhanan ito ng DNA sample at kaagad na na-roll out sa kaso dahil sa tibay ng kanyang alibay nang mangyari ang krimen. At ngayon nga na nahaharap ito sa kasong assault, labis ang nararamdamang panghihinayang ng mga pulis at maging ni Roger dahil posibleng si Strader nga ang salarin sa kaso ng kanyang anak, ngunit bigo lamang silang patunayan ito noon. Kaagad na naglungsad ng manhunt operation ng mga pulis upang mahuli at makuhanan muli ng salaysay si Strader. Matapos ang ilang araw ay nagbunga din ang kanilang pagsusumikap nang siya'y mahuli matapos nitong takasan ang bill nito sa isang gas station sa estado ng Utah. Pagkaaresto, siya ay kinuhanan ng DNA sample ng mga pulis sa estado ng Utah at ini-upload ito sa kanilang database kung saan nakalagay ang lahat ng DNA samples ng mga offenders. Matapos noon, nagsagawa naman ng pagsusuri ang mga investigador sa Kansas upang alamin kung magmamatch ang DNA sample nito sa nakuhang DNA ng dugo sa takip ng antiseptic ointment na nakuha sa krimen. Kalaunan ay lumabas din ang resulta at dito ay napatunayang walang kinalaman si Strader sa kasong iniuugnay sa kanya. Ngunit hindi pinanghinaan ng loob si Roger. Bagkus, alam niyang mas dapat pa siyang magsumikap na umisip ng mga bagong ideya para sa agarang ikalulutas ng kaso. Isa na dito ay ang pagpapalabas muli sa telebisyon ng istorya ng kanyang anak na kaagad namang ginawa ng programang America's Most Wanted. Ito ay kahit na walang anumang bagong impormasyon na maidadagdag sa istorya. Bukod doon, nagpasya din siyang maglaan ng pabuyan $25,000 sa kung sino man ang makakapagturo sa suspect. At dahil sa pagsumikap ni Roger, sa wakas ay nakuha din niya ang matagal na niyang inaasam na atensyon mula sa mga kinauukulan ng Leawood City nang magbigay sila ng additional na $25,000 para sa pabuya.
Naglagay din sila ng ads sa mga pahayagan upang mas maraming tao ang makaalam at makapagbigay ng impormasyon. Bukod sa ads, namamahagi at nagpapaskil din si Roger ng mga posters sa mga karatig lugar. Isa din sa mga imnungkahi ni Roger ay ang posibilidad na paglalagay ng ads sa mga billboard na nasa freeway ng US upang mas lalong mapukaw ang atensyon ng mga tao. Kung kaya kaagad nilang tinawagan ng isang billboard company upang tanungin ukol dito. Kaagad namang sumang-ayon ang kumpanya at bilang tulong sa kaso ay pumayag silang gawin ito ng walang kaukulang bayad. Ilang araw matapos mailagay ang billboard, nakatanggap ng tawag ang mga pulis mula sa dalawang tao na kung saan pareho nilang binanggit ang pangalang Teddy Hoover. Sinabi nila nakahawig umano ng nasabing lalaki ang nasa composite sketch at mayroon din umano itong pickup truck kagaya ng hinahanap ng mga pulis. Bukod doon, may negosyo din umano ito na may kinalaman sa pagmimintinan ng mga swimming pool. Kaagad na pinuntahan ng mga pulis ang kinaroroonan ng nasabing lalaki at kagaya ng kanilang inaasahan, itinanggi nito na may kinalaman ito sa kaso at sinabing wala siya sa pinangyarihan ng krimen. Nang hingan siya ng DNA sample, ay kaagad siyang tumanggi at sinabing hihingi muna siya ng pahintulot mula sa kanyang abogado. Dahil dito, walang nagawa ang mga pulis kundi hintayin na lamang ang go signal mula sa kanyang abogado para sa pagbibigay ng kanyang DNA sample. At habang hinihintay ng mga pulis ang tawag mula sa abogado ng suspect, muli nilang tinignan ang mga listahan ng ginawa nilang interview ng araw na maganap ang krimen. At dito ay nagulat sila nang makitang nakalista ang pangalang Teddy Hoover bilang isa sa mga taong hininga nila ng pahayag. Ito ay taliwas sa kanyang sinabi na wala siya sa crime scene noong araw na iyon. 3 araw makalipas silang kausapin ng suspect, minabuti ng mga pulis na tawagan ng abogado nito upang i-follow up ang hinihingi nilang DNA sample. Ngunit nagulat sila nang malamang wala na umano si Teddy sa kanyang tinitirhan at hindi na ito matawagan pa. Agosto ng taong 2004, may nagsabing ang suspect sa pagpatay kay Ali ay kasalukuyang nagtatago sa estado ng Connecticut kasama ang kasintahan nito. Napag-alaman din ng mga pulis na ang pangalang Teddy Hoover ay isa lamang alias at ang totoong pangalan nito ay Benjamin Appleby. At ito ay dati nang nasangkot sa ibang kaso at mayroong existing warrant para sa reklamong public exposure. Nang siya ay maaresto, napilitan siyang magbigay ng kanyang DNA sample na siya namang sinuri para malaman kung magmamatch ito sa pumatay kay Ali. Bago isabak si Benjamin sa interrogation para sa kasong pagpatay, naisip ng mga pulis na gumawa ng mga senaryo upang ma-intimidate ito. Naglagay sila ng mga binder sa lamesa na may mga pangalan nito at napapaligiran ng mga larawan ni Ali at ng crime scene. Ito ay nagpapahiwatig na mayroon na silang matibay na ebidensya na mag-uugnay sa kanya sa kaso. Hindi naman nabigo ang mga pulis dahil pagpasok pa lamang nito sa interrogation room ay natigilan nito sa kanyang nakita. At matapos lamang ang ilang sandali ay tuluyan na itong humagulgol at umamin sa nagawa. Nagsimula siyang idetalye ang naganap noong araw na iyon. Ayon sa kanya, nagpunta umano siya sa pinagtatrabahuang swimming pool ni Ali upang tignan at subukang makakuha ng kontrata sa pagmementena ng pool. Nagandahan umano siya sa dalaga at sinubukang makipag-flirt dito. Nang tumanggi, sinundan umano niya ang biktima sa pump room at pinigilang makalabas doon. At dahil nagpumiglas at nanlaban, nagdilim umano ang kanyang paningin kung kaya niya ito nasakal. Nang mawalan umano ng malay si Ali ay sinubukan niya itong halayin gamit ang antiseptic ointment na kanyang kinuha sa first aid kit ng pool. Ngunit sa huli ay hindi niya ito itinuloy. At sa pagkakataong iyon ay bigla niyang narinig ang sunod-sunod na pagbusina ng kaibigan ni Ali, kung kaya kaagad siyang lumabas ng pump room at kumuway na parang walang nangyari bago ito umalis sa lugar. Bumalik umano siya kinagabihan nang mapabalita ang pagkamatay ng dalaga. Sa una ay sinabi ng suspect na magpi-plead siya ng guilty sa kaso upang isalba ang pamilya ni Ali sa sakit ng damdamin na maaari nilang maramdaman sa trial. Ngunit taliwas ito sa kanyang ginawa kung saan nag-plead siya ng not guilty bandang huli.
Gayunpaman, siya ay napatunayang nagkasala para sa kasong first-degree murder at pinatawan ng parusang hard 50 years in prison under Kansas law na ang ibig sabihin ay magiging eligible lamang siya na makapag-apply ng parol kapag natapos na niya ang minimum sentence sa 50 taong pagkakabilanggo na mangyayari sa taong 2054. Matapos siyang masentensyahan, kaagad na nag-request si Benjamin sa kanyang mga gwardiya na alisin na siya sa courtroom upang hindi na nito marinig pa ang impact statement na babasahin at gustong iparinig sana sa kanya ng pamilya ni Ali. Dito lamang taong 2019 nang subukan ng kampo ni Benjamin na pababain ang kanyang sentensya. Ngunit kaagad itong pinigilan ni Roger. Aniya, nararapat lang umano ang parusa at ang pag-reduce ng kanyang jail time ay maaaring ikapahamak lamang ng mga kababaihan. Bilang alaala ni Ali, sinimulan ng kanyang ama ang The Ali Camp Educational Foundation o Take Defense noong 2005 na naglalayong turuan ng mga kababaihan ng self-defense upang hindi na maulit pa ang kagaya ng nangyari kay Ali. Matapos ang halos 20 taon mula nang mamatay ang kanyang anak, March 1 ng 2022, nang tuluyan na ding sumakabilang buhay ang anti-crime advocate na si Roger Kemp.